O sa video natin ngayon, tutuklasin natin ang dalawa sa pinaka-nakakamanghang abandonadong Japanese-themed love hotel sa Japan. Ang dalawang kwartong ito ay marahil ang pinakamagandang makita. Hindi ka panipaniwala. Pwede kang itali mismo dito. Grabe, ang laki ng kwartong ito. At tingnan mo yung kama. Napakaluma ng console na yan. At ipinapakita nito ang epekto ng nangyayari dito dahil sa pababang populasyon. Ang Spaceship Love Hotel ay isang abandonadong hotel at lugar ng aliw para sa matatanda sa Japan. Ang hotel ay may 3 palapag at ang maliwanag na pink at asul na ilaw at mga neon strip ay sanay nagpapaliwanag sa labas ng hotel. Patay na ang mga ilaw mula nang magsara ang hotel noong kalagitnaan ng taong 2000. Ang love hotel na ito ay tumutugon sa mga kliyenteng pinahahalagahan ang pagiging discreet at anonymous. Ang isa pang love hotel ay mas parang isang pribadong luxury resort na karanasan. Sa mga burol ng Nagasaki, mas pribado at payapang karanasan ang mararanasan mo habang nagpapahinga sa sariling suite magdamag. Iniwan ang hotel na ito noong huling bahagi ng dekada 90. Parehong may mga kakaibang kwarto ang dalawang love hotel na siguradong magdadala sa'yo pabalik sa nakaraan. Ang pinagmulan ng love hotels ay nagsimula pa noong panahon ng Edo sa pamamagitan ng mga lihim na tea house, ngunit sumikat ito noong dekada 60 kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya ng Japan at impluwensya ng kulturang kanluranin at kumikita ng bilyon-bilyong dolyar kada taon. Pero sa makabagong panahon, dumaan sa matinding pagbagsak ang industriya. Dahil dito, libu-libong love hotel sa bansa ang nagsara, karamihan sa mga ito ay napabayaan na. Pero bakit? Ang pagbagal ng ekonomiya ng Japan at ang pag-shift patungo sa pamumuhay ng mga single, mga bagong panlipunang pamantayan at ang abalang mentalidad ng pagtatrabaho buong araw ay nagdulot ng mas kaunting oras para sa mga magkasintahan na magkasama. Itinuturing ng mundo ang mga love hotel bilang natatanging bahagi ng kulturang Hapon, isang karanasang nooy eksklusibo sa Japan, ngunit nakalulungkot na maaaring mawala na rin sa hinaharap. Kamusta sa inyong lahat ngayon at welcome back sa channel. Kung bago ka lang dito, pupunta tayo sa mga epic na pakikipagsapalaran at na ngayon guys, i-explore natin ang isang abandonadong love hotel. Sigurado akong marami sa inyo na nanonood ay hindi pa pamilyar sa mga love hotel, pero sa Japan, sikat talaga sila. Pwede kang pumunta sa mga love hotel na ito, magrenta ng kwarto para sa ilang oras o buong araw sa napakamurang halaga at para lang ito sa iyo at sa iyong mahal na tao para pumunta dito, mag-enjoy at napakaligtas ng kapaligiran. Sa itsura pa lang, mukhang masayang lugar talaga pero oo, isa na namang love hotel ang iniwan at inabandona dito sa Japan. Maraming abandonadong love hotel at ito marahil ang pinaka-wild na itsura na na-explore ko. Isa na lang itong negosyo na unti-unti nang namamatay. Hindi na ganun karami ang pumupunta sa mga love hotel dahil sobrang abala na ang mga tao sa trabaho dito sa Japan at may krisis pa sa populasyon ang Japan ngayon. Sige guys. Bago magsimula ang adventure, gusto kong pindutin ninyong lahat ang like button at siguradong mag-comment kayo sa baba kung saan kayo galing. Sana magustuhan ninyo ang video na ito. Balikan natin ito mula sa simula. Mga tol, naglalakad lang ako dito sa gubat. Nakikita ko na agad ang ilang mga bagay na malamang galing sa love hotel. Meron maraming washing machine, dryer, refrigerator at iba pang mga appliances. Tingnan mo rin lahat ng mga telebisyon. Sa itsura nito, malamang ginagamit pa ang hotel na to noong dekada 90. Nakakabaliw isipin na marami sa atin ay lumaki gamit ang mga ganitong telebisyon. Ngayon, ito ay mga 6K na bagay, 6K. Kaya kahit mga makapangyarihang tao, hindi nila kinaya. Oo, tama, lahat. Kararating lang namin. Sabi ng kaibigan ko, sa likod ang pasukan. Tingnan mo yon, nakakatakot. May maliit na talyer sa tabi. Mga ulo ng mannequin yon, pero oras na, pasok na tayo. Lahat. Nandito na tayo ngayon sa harap ng pasukan ng lugar na ito. Iyan ang front desk kung saan parang doon ka kukuha ng susi mo. Siguro, ang kakaiba sa love hotels ay hindi ito pinapatakbo ng mga tao. Karaniwan, may boses lang sa intercom mula sa malayong lugar o lahat ay dumadaan lang sa computer system. Kaya technically, wala talagang tao dito na nagpapatakbo ng kahit ano dahil ang maganda sa love hotels sa Japan ay tungkol talaga sila sa privacy. Walang makakasalubong o makakaalam sa pinanggalingan mo. Labis itong iginagalang nila. Ang nakakabaliw sa ibabang palapag ng building, puro garahe ang nandoon. Nais ko lang ipakita sa inyo saglit ang labas nito. Mabilis lang akong lumabas dito
Ayan ang ilan sa mga garahe, pinalilibutan nila ang buong building. Hindi ka talaga inaasahang dumaan sa main entrance para mag-check-in. Literal na ang dapat mong gawin ay iparada lang ang kotse mo sa garahe at pumasok sa hotel. Pwede kang mabilis lang bumalik dito at iparada ang kotse mo, walang makakakita sa'yo. Parang inaalis na nila ang ilang appliances sa mga kwarto. Pero sige, balik na tayo sa loob. Kasama ko rin dito si Dave at tingnan nyo, may ilan pa tayong lumang litrato ng mga kwarto dito. Kaya may presyo ka dito na tingin ko ay para siguro sa kalahating araw. Oo. Tiyak na para ito sa araw o buong maghapon. Pero tingnan mo ito, 8,800 para sa buong gabi na, mas mababa sa 4 na po. Magandang presyo yan. Lalo na kung gusto mong magtanggal ng stress, pwede kang kumuha ng boxing room. Oo. Kung nag-away kayo ng partner mo, ilabas mo na lang sa boxing ang sama ng loob. O kung gusto mong dalhin hanggang buwan, bro. Kaya sa itsura nito mukhang may mahigit 100 o 200 kwarto dito. Na makikita mo yan yung mga numero na nagsisimula sa 200 isa hanggang 400 isa at 400 dalawa. Mukhang may isang palapag na nilaktawan, kaya posibleng may isa pang palapag na walang mga kwarto. At itong 2 kwarto dito ang malamang na pinakamagandang makita. Pero tinitingnan ko yung ibang mga kwarto at yung iba ay mukhang astig talaga. Mas astig pa kaysa sa mga nandito na mukhang sila yung pinakamahal na mga kwarto. Meron tayong kwarto na may rocket ship, meron tayong kwarto na may carousel, at isang boxing room na parang bondage. Kakaiba at interesting ang mga kwarto dito, at ang mga presyo ay nasa pagitan ng 3,800 hanggang 6,000. 500 at ang pinakamataas na nakikita ko ay itong 2 kwarto. 5,500 hanggang 8,800, hindi na masama. Sa tingin ko, ang una para sa kalahating araw at ito naman para sa buong araw. Sa Japan, maaari kang magrenta ng hotel room ng ilang oras lang. Medyo mura ang presyo kung gusto mo lang magpahinga dito kasama ang mahal mo sa buhay ng ilang oras at magkaroon ng privacy. At sa kalinisan, dito ka talaga dapat pumunta. Sa palagay ko, parang vending machine ang sistema dito. Siguro ang mga bakanteng kwarto ay nakailaw ng berde. Pipindutin mo lang ang isang button. Siguro dito ka rin makikipag-usap sa intercom. Orderan ka nila at papapasok sa kwarto mo. Kamusta, pare? Ano yon, para saan ang garahe? Kung pupunta ka dito kasama ang mahal mo sa buhay, ayaw mong makita ng iba ang kotse mo para sa privacy yon. Tama. Dapat mas marami pang ganitong mga bagay sila. Sa Amerika, wala kaming ganito. Sobrang convenient sana. Siguro nasira rin ng coronavirus disease ang maraming bagay dahil maiisip mo ang mga mikrobyo sa mga ganitong lugar. Ibig sabihin, bawat hotel room na tinutuluyan namin, magkakaroon din ng ganun. Oo, pero matagal nang sarado ang lugar na to. Nonwalokey Hotel dito sa Japan ay unti-unti nang nawawala. Pero nabanggit mo nga tungkol sa istruktura ng populasyon. Oo, bumababa ang populasyon at halos wala ng mga Hapones ngayon. Kaya yung mga negosyo, nalulugi na lang. Hindi sila kumikita ng sapat. Napansin ko na lahat ng door handle ay may kakaibang telang, parang bulak o seda na nakabalot. Siguro para lang mapanatiling malinis ang lugar. Sa halip na hawakan ng mga tao ang parehong doorknob, pwede nilang labhan na lang ang mga telang ito. Nandito ang hagdanan o elevator, pero sadyang pangit talaga. Tiyak na may mga magnanakaw at nagkakalkal na dumaan dito. Puro garahe lang ang mga pintuan. Walang mga kwarto ng hotel dito, kaya siguro dapat na tayong umakyat sa itaas. Meron tayong maliit na mapa. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na kwarto sa palapag na ito. Paikot lang ito, kaya magsisimula tayo dito. Ang kwartong ito, 207, maganda at maluwag. Wow. May mesa ka, isang komportableng kama. Malamang maraming features ito. Heto ang ilan sa mga pindutan. Malamang kinokontrol nito ang musika, tunog at ilaw. Baka pati ang hugis ng kama, pwede ring baguhin. And heto ang isang polyeto. Nakasulat lahat sa Hapones, pero ito ang hotel. Ang Super Fashion Hotel, ang bahagi ng Pori. 2, baka ito ang pinagbasehan ng disenyo nito. Thomas McKnight, Rhode Island Go. Hindi ako sigurado, pero hey, dyan ako galing sa New England. Ang silid na ito ay dapat magmukhang kwarto ng hotel mula sa Rhode Island. Marahil ito ay bahagi ng tema, isang gamit sa gymnastics para sa pagbabalanse. Okay, may sense naman na parang sports ang tema nito siguro. May refrigerator din. Sigurado akong marami sa mga kwarto dito ay may ganitong mga gamit. Maraming salamin, iba-ibang klase ng ilaw, kakaiba talaga. Mukhang pwede ka pang mag-workout dito. Perpekto ang kwarto para sa pag-ehersisyo. Magkasama, tapos nandyan na rin agad ang shower. Tingnan natin. Wow, ang linis dito sa loob.
Hindi kasing kakaiba ang kwartong ito, kaya humanap tayo ng mas cool na mga kwarto. Ito ang kwarto 206, halos kapareho ng laki ng nauna. Maganda ang bilog na kama, pero 205 pa rin ang pinakamaganda sa ngayon. Tingnan natin ang 204. Astig ito, tema ng sirena. Maraming gamit na nasa kahon dito. Mukhang ginamit nilang imbakan ng kwartong ito. Siguro sinubukan na rin nilang linisin ito. Nandun pa rin ang mga kumot at gamit sa kama. Kailangan kong i-blur ng kaunti iyon. Sa tingin ko, ang pinakaastig na bahagi ng kwarto na ito ay ang bathtub. Isang higanting kabibe. Ginawang kwarto natin ang 203. Medyo makulay ito. May banyo. Anong klaseng tema kaya ito? Hindi pa rin ako sigurado. Normal lang naman ang banyo. Karamihan ng kakaiba ay yung kama. Mukhang pambata. Parang isa sa mga playpit na makikita mo sa playground o sa perya. Siguro circus theme ito, pero may pader dito na nagpapakita ng paliparan. Mag-explore? Sige, ayos lang. Oh, mga hapong manlalakbay. Ayos lang. Camera. Oh, hi camera. Magkaibigan kami. Ikaw, litrato? Ano? Litrato? Ikaw, litrato. Oh, ang galing naman yan. Wow, ang galing nyo. Ngayon lang ako nakakita ng mga hapong manlalakbay. Alam mo, sa tingin ko, hindi talaga marami ang mga urban explorer dito sa Hapon. Kaunti lang sila, pero siguro dumarami na ngayon dahil sa social media. Oo nga, ang astig nun. Siguro, nakakagulat para sa kanila na makita kaming mga dayuhan na nag-explore sa abandonadong lugar na ito. Kwarto 205, wow. Ito na yata ang pinakawalang kwentang kwarto na nakita ko. Sige, parang wala nang tatalo dito. Ang laki ng shower. Tapos may dalawang magkahiwalay na kwarto dito. Magkahiwalay ang toilet at ang bathtub. At ang shower, ang ganda talaga, wow. Pati yung sabon, nandun pa rin. At buong kwarto na ito ay may salamin. Makikita mo ang isa't isa mula sa kahit anong anggulo. May maliit na bar pa dito, ang astig. At tingnan mo yan, yung dambuhalang spaceship. Hindi ka panipaniwala to. Wala na sigurong kwarto na tatalo dito. Literal na spaceship. Mga karona, tara sakay na tayo, pupunta tayo sa buwan. Nakagalaw pa to dati. Malamang nakokontrol mo pa to mula sa kama. Gustong gusto ko lahat ng bagay sa kwartong to. Siguradong ito na ang paborito kong love hotel room na nakita ko. Hindi lang dito sa building na to, kundi sa lahat ng abandoned na love hotel na napuntahan ko. Grabe, kakaiba rin ang kisame. Parang universo o galaxy, may earth, moon, mga planeta, bituin, at yung lighting system. Siguro sobrang astig dito dati. Sa likod ng kama, oo. Baka may mga squatter din na tumira dito na medyo bihira sa Japan. Hindi ko pa talaga napag-usapan to, pero ganito magbayad para sa kwarto basically. Ibig sabihin, may mga direksyon na nakalagay dito. May telepono ka dito. Siguro kausap mo yung isa sa mga staff, tapos may bote na bababa sa tubo na to. Kailangan mong buksan, kunin yung bote, ilagay yung pera sa loob, ibalik yung bote, isara, at hihigupin ulit pabalik sa front desk kasama ng ibang mga tubo. May menu rin dito, baka nagsiserve sila ng pagkain or pwede ka lang umorder ng pagkain para i-deliver. May coffee maker ka dito at hindi ko nakikita ang refrigerator. Dapat meron dito dati. Minsan tinanggal na yung appliance dito mismo. Mga pare, ipagpatuloy natin ang pag-explore. May ilang kwarto pa tayong dapat tingnan. At papunta na tayo, malapit na tayong matapos sa palapag na to. Mukhang simple at ordinaryo lang ito. O parang ordinaryong kwarto lang ng hotel. Pero grabe, tingnan mo to. Kailangan nating i-blur. Tayo pinapakita lang nito ang ilang mga escort. Pwede mo lang silang tawagan at pupunta sila sa kwarto mo. Grabe, ito ang kwarto sa tabi nito. Ay wow, ano yon? Maglagay tayo ng lumang retro console na naka-built-in sa television. Ito ay Violent Attack. Isa itong uri ng fighting game. Anong klaseng kwarto ito? Flower theme siya. Ang dilim talaga. Ay, hindi nga. Sa tingin ko Disney theme ito. Siguro hindi nila nagawang eksaktong kamukha ng Disney dahil sa licensing. Oh, tingnan mo, may Minnie Mouse at Mickey Mouse ka. Kung malaking fan ka ng Disney, siguro dito ka mag-book. Mga locker lang lahat ito. Malamang dito mo ilalagay ang mga importanteng gamit mo at ayan ang hagdanan papunta sa baba o taas, isang maliit na break room or opisina. Siguro para sa security o mga kasambahay. May kalendaryo doon sa pader. Hindi ko makita kung anong taon.
Mahirap sabihin. Sana may palatandaan kung kailan inabandona ang lugar na ito. Siguradong para ito sa mga kasambahay para magpahinga at maglagay ng mga tuwalya, kumot o sapin sa kama. Ano yon? Sa tingin ko, ilan sa mga ito ay condom sa sahig. Sige, mukhang may ilang pa tayong kwarto na pupuntahan. Nasa casino ako. And sa tabi ng spaceship, siguro ito ang pangalawang pinakawalang kwentang kwarto. Asana ngayon at ang kama ay literal na dinisenyo na parang roulette board, isipin mo yon. At tingnan mo ang kisame kapag tumingala ka. Sigurado ako na yung roulette board sa taas ay talagang gumagana, malamang umiikot talaga yan, paikot. Pwede kang tumaya ng numero o kulay, parang pampasaya lang din. At malamang umiilaw pa yan sa kung saan, grabe, oo, nai-imagine ko na. Kwarto pala ng Playboy to. Ang astig nito, dagdagan ko lang ng konting ilaw dito at tinted pa ang mga bintana. Maximum na privacy. At sigurado akong maganda rin ang tunog ng musika dito, kaya ito na ang huling kwarto sa ikalawang palapag. Simpleng kwarto lang, oras na para umakyat sa ikatlong palapag. Mga pare, tulad ng dati, may 9 na kwarto sa palapag na to. Mag-iwan ng komento sa baba kung alin ang paborito niyong kwarto sa ikalawang palapag. Pero excited na akong makita ang laman ng ikatlong palapag. Tama, medyo may istruktura siya. Yung layout dito sa palapag na to ay parang katulad din ng nasa ikalawa. Kaya ayon. Kailangan lang nating umikot ulit. Pero, imbes na pa-clockwise, gawin nating counterclockwise. Siguro, simula tayo dito. Kaya ang room 303 ang magiging unang kwarto. Parang European ang dating nito sa akin. Uy. Tingnan mo, may maliit na alkansyang pusa. Walang barya sa loob. Amoy sigarilyo dito. May nagyoyosi. Sa tingin ko, kalahati ng mga kwarto ay medyo karaniwan, tapos yung kalahati naman ay talagang kakaiba ang itsura pero astig pa rin. Room 305. Medyo kahawig ng Playboy room, pareho ng bilog na kama, hindi lang kasing astig, may nakasulat na disco something. Sige, so ito na lang, mga kwarto ang kailangan nating tingnan. Itong kwarto ay 302. Ito ay clown room. Ano ba yan? Grabe ka man na parang carousel. Sigurado ako na umiikot din to. Ang wild nito. Gustong gusto ko tong tema na to. Isipin mo, kayo ng partner mo. Parang sumasakay lang sa mga kabayo, paikot ng kama. Yung bintana dito, basag na. May kasama pang maliit na bathtub. Grabe, gumagalaw talaga siya. Medyo malambot pala. Nagtataka ako kung anong button ang pipindutin para gumana to. May nakalagay dito na clockwise at counterclockwise. Meron pang hourglass na may buhangin. Siguro para sa sauna yon. Sa tingin ko, bagay tong kwarto na to kapag may tampuhan kayo. Grabe ang wild. Di ko alam kung bakit may inflatable na kutsyon sa shower room. May astig na disenyo dito sa salamin. Dave. Sally. Dadalhin ko ba siya dito? Ano, yun, gago. Ito ay isang silid piyesta. Silid piyesta. Okay. Kaya mo palitan ng buong karatula, magpalibot-libot ka, magtapon ka ng maganda. Alam mo yon? Hindi raw yan ang iniisip mo. Sigurado ka ba? Oh. Ang lupit ng kwartong to, bro. Grabe. Sobrang lupit nga, tol. Ang kwarto na to ang pinaka-erotiko at malanding kwarto sa Love Hotel na to. Ang wild nito. May kabayo pa. Kita mo tong kakaibang upuan? Grabe. Ibig sabihin, pwede kang umupo dito tapos may isa pang tao na uupo dito sa kabila. May mga hawakan pa. Ano ba yan? Sobrang kakaiba. Pwede kang itali dito mismo. Grabe. May mga kadena, straps, at pangkamay na strap. Sigurado akong gumagalaw to dati. Siguro pwede kang baliktarin dito. Ay, hindi pala gumagalaw. Siguro dati gumagana to ng mechanical. Yung kama dito, halos wasak na. Ilang kwarto na lang ang natitira. 307 at 306. Grabe. Isa itong kwarto na may tema ng spaceship or unidentified flying object. Isa pa kasi mas mukha talagang unidentified flying object ito. Nakita ko na ito sa isa pang band hotel. May mga ilaw ito sa paligid. Alam mo, sa rocket room mas maganda kung may mga maliit na unidentified flying object na lumilipad sa bintana dito. Naiibang disenyo ng banyo, isang bakal na batya lang ito.
Siguro isa ito sa pinakamagandang kwarto na may mas maraming kontrol na pwedeng paglaruan. Kaya may ilan pa tayong kwarto. Heto ang 309. Isa na namang kwarto sa kanto ito. Ano ba yan? Dito pa lang, alam ko na kung bakit boxing ang tema nito. Nagbibiro ka ba? Grabe, siguro ito na ang pinakanakakatawang kwarto na nakita ko. Isipin mo na lang na nagbo-boxing kayo ng misis mo. Sa tingin ko, bagay itong kwarto na to pagkatapos ninyong mag-away. Tingnan mo, makikita mo pa yung mga mancha ng dugo sa carpet. Joke lang, at ganito ang itsura ng banyo. Dapat ginawang mas boxing themed pa. Ang kakaibang amoy dito sa hallway, parang pabango pero hindi maganda ang amoy. Sa tingin ko, galing ito sa huling kwarto. Dilaw ang kwarto at ang pangalan nito ay Yellow House. Parang kwarto ito na makikita mo sa isang luxury hotel pero tingnan mo kung ano ang naiwan. Heto, ang karaoke system. Oh guys, mukhang iyon na lahat ng Love Hotel rooms pero may dalawa pang palapag na kailangang tingnan kaya akyat tayo. Sana nag-e-enjoy kayo sa video na ito. Kung oo, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa kaibigan o pamilya. Marami rin akong kinuhang litrato ng bawat kwarto dito na pwede ninyong makita sa Instagram page ko sa Steve Ronin. Kaya i-follow nyo ako. Magandang paraan din ito para updated kayo sa buhay ko kasi karamihan sa mga video na ito ay ilang buwan nang nakaraan nung na-film at na-explore. Habang pinapanood mo ito, baka nasa ibang bansa na ako bukod sa Japan. Kaya siguradong i-follow nyo ako guys. Kung naaalala niyo mula sa baba, walang mga kwarto sa ika-4 na palapag at iyon ay dahil wala talagang Love Hotel rooms dito. Mukhang dito siguro tumutuloy ang mga staff o baka ginawa ang mga kwarto para sa storage. Sandali lang. May isang Love Hotel room dito, malamang ito yung mas premium na kwarto. Pero sa totoo lang, mas malaki itong kwarto kaysa sa mga nasa ibaba pero medyo ordinaryo lang ang tema. Mas gusto ko ang mga kwarto sa ikalawa at ikatlong palapag kaysa sa itaas. Mas maluwag talaga. Malamang inuupahan ang mga kwarto na ito kung higit sa 2 tao ang kasama mo. Oh, may isa pang kama dito. Ito naman ay isang jetted tub. At may sauna rin. Mukhang pwede kang makapunta sa rooftop dito. Meron kang sarili mong maliit na balcony. Oh, ayokong makita mula dito sa taas. Sa tingin ko may isa pang kwarto sa pinakataas. Naku, ayokong tapakan ng mga ito. Pero sobrang curious ako. Wow. Hindi ko alam na may isa pang bahagi sa likod ng mga locker na ito. Titingnan natin kung ano ang meron dito habang palabas tayo. Oo, ang weird talaga. Pakiramdam ko, hindi talaga ito para sa mga customer. Sa tingin ko, para lang ito sa mga staff. O parang ginawa ang kwartong ito para may mag-manage ng mga nangyayari. Makikita mo na dito sila nagtatrabaho sa likod, sa kabilang side, at ang astig makita ito. Dati itong control box na pinapatakbo ang ilang kwarto. Dito rin nahuhulog ang pera sa mga tubong ito. May label pa nga bawat isa ng numero ng kwarto. Sabi ko nga dati, nagbabayad sila sa loob ng mga kwarto. Malamang may lalagyan doon kung saan nila inilalagay ang pera at dito lang yon mahuhulog. Ayon. Collection lang ang pera. Marami sa mga kagamitan dito ay ninakaw na lahat ng tanso at kable. Marami pang appliances dito. Mukhang nilimas na talaga. Makadaan tayo rito palabas. Well, hindi naman lahat halata. Ginawa namin lahat yon. Anong ibig mong sabihin? May mga hotel rooms din dito. Kahit maliliit. Baka mas mura kumpara sa ibang mga kwartong nakita natin kanina. Pero astig itong kwarto na to. Parang Rolls Royce. Oh, nakasulat pa nga dito sa bintana. Hindi ko yun napansin. Oh, papalapit na tayo sa labasan. Marami sa mga kwarto ay karaniwan lang kumpara sa Rolls Royce na kwarto. Pangkaraniwan lang pare, wala namang kakaiba. Oo, sa tingin ko may ilang tao na gusto lang yung basic na parang bahay lang talaga. Malamang mas mura ang mga kwartong ito kaysa sa iba. Masikip ang hallway at sira na ang sahig. Pero ang isang ito maayos at maluwag. Katulad ng kama sa ibang palapag hanggang makita ang armor ni Knight. Baka balikan ko yon sa biyaheng ito. Mas maganda na ang kondisyon ngayon. May mga palatandaan ng squatter dito. Nakarating na ako sa dulo ng hallway. Iyon na yon. Nalibot na natin lahat ng naririto. Babalik na ako sa kotse.
Rowan at pamilya, natapos na ang video. Sana nag-enjoy kayo at kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. I-check din si Dave, tropa ko. Mga tol, kailangan yung i-check siya at ito na ang pangalawang trip kasama si Dave. Lagi akong natutuwa mag-explore at mag-road trip kasama siya. Marami na kaming napuntahan at kung napansin nyo, minsan wala sina Josh at Dan sa road trip na to kasi napuntahan na nila yung mga lugar na dinadaanan namin. Isa na ito sa mga yon. Ang ganda ng lokasyon. Mag-comment kayo sa baba kung ano ang paborito nyong kwarto at mag-comment din kung saang kwarto nyo gustong dalhin kami ni Dave. Kung pupunta kayo dito, buy one, take one. Hindi ako makakakuha ng libre. Pero seryoso, ang lupit ng lugar na to. Paborito ko yung rocket ship na kwarto. Dave, ano ang paborito mong kwarto? Ngayong gabi, bondage na kwarto. May bondage room ako na may kabayo at marami talagang magagandang dekorasyon. Meron din akong carnival room na puno ng mga hayop. Ang daming gamit, talagang kamangha-mangha makita dito at sabi ko, ang mga abandonadong love hotel ay unti-unti nang nawawala dito sa Japan. Ang mga love hotel na makikita mo ay malamang yung mga nasa Tokyo o sa mga pangunahing lungsod dito sa Japan at ipinapakita nito ang epekto ng nangyayari dito dahil sa pababang populasyon. Pero anyway, marami pang adventure na darating sa Japan series kaya manatiling updated dyan, ipopost ko yan. Palagi akong magpo-post ng kahit isang Japan video bawat buwan o baka 2 beses pa sa isang buwan. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo ang Japan series at i-consider ko kung ilan ang dapat kong i-upload bawat buwan. Maulan ngayon dito sa Nagasaki. Huling araw na gusto ko talaga ang Nagasaki pero walang park dito. Galaw, 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 galaw. Huminto ka ba nung nagsimula ka? Ha? Huminto ka ba nung nagsimula ka? Parang nanginginig yung kotse? Hindi. Huling araw na ng Nagasaki. Malapit na. Well, maulan ang araw na ito dahil huling araw na namin dito. Totoo. Malungkot sila. Malungkot ngayon ang mga Diyos ng Nagasaki. Ayos lang. Pero may isa pa tayong lugar na pupuntahan dito. At ito ay isang love hotel na abandonado. At mukhang astig ito. Isa palang love hotel ang na-explore ko dito sa Japan. Dito ang magiging pangalawa ko. Ngunit hilig ko talaga ang mga abandonadong love hotel dito sa Japan. At gusto ko talagang ma-explore silang lahat. Grabe ang lakas ng ulan ngayon. Marahil ito na ang pinakamalakas na ulan sa biyaheng ito. Pero hindi nyo makakapigil sa atin sa pag-explore at pagkuha ng video ngayon. Tama. Josh, sa totoo lang, dahil lang nasa Japan ako, game ako. Kung nasa US ako, maghihintay na lang sana ako. Oo, pero kukuha tayo ng payong. Sa totoo lang, feeling ko ayos lang tayo pero ang laki talaga ng lugar na ito. Maraming gusali. Kaya gusto ko ring subukan mag-shoot ng magagandang kuha sa labas. Pero sana hindi masira ng ulan na to ang plano natin. Ang antas ng ulan ay paakyat dito sa burol. Medyo humuhupa na. Lahat nagdesisyong maghintay na lang sa kotse pero alam ko namang hindi titigil ang ulan na to. Kaya ano pang silbi ng paghihintay? Nakakabaliw isipin na may love hotel dito sa taas. Nakikita na natin yung ibang mga gusali ngayon. Grabe. Ngayon, medyo interesting ang mga love hotel na to. Parang pwede kang magrenta ng maliit na bahay para sa sarili mo. Iparada mo yung kotse mo doon. Heto na tayo sa Love Hotel Village. Lahat ng mga gusaling nakikita mo ay dating mga love hotel. Ang kakaiba dito, pwede kang magmaneho papunta mismo sa kanila. Oo, may sarili silang outdoor parking area. Siguro titingnan muna natin itong gusali na to. Pasensya na sa ulan mga pare. Sa tingin ko ayos lang tayo. Karamihan naman tayo sa loob ng bahay. Ipapakita lang natin ang mga kwartong ito. Nagugustuhan ko na agad ang wallpaper. Mukhang may floral na tema. Lagyan natin ng stained glass ang mga bintana. Yata ito ang isa sa mga kwarto. Sakto lang ang laki. Maganda na ito para sa 2 tao. Nandito pa rin lahat. May television, karaoke set, at mukhang komportable ang kama. Maraming control para baguhin ang mood ng kwarto mo. Malamang kinokontrol nito ang ilaw at posisyon. Dito naman ang banyo, medyo karaniwan lang kahit papaano. Ganito ang itsura ng shower. May standing shower at maliit na bathtub. Sa tingin ko, sa kanluran, hindi talaga uso ang love hotels. Noon pa siguro mga dekada 70, marami na ang nagsara, lalo na sa lugar ko sa New England.
Ulan na naman. Kailangan lang naming tumakbo papunta sa bawat gusali. Sige, tingnan natin ang number 28. Pakiramdam ko pareho lang din ang itsura nito. Itong isa kakaiba ang estilo at may parang backyard area pa. Wow, ang galing makita na bawat kwarto ay iba-iba. May mga impormasyon din na nakapaskil dito sa pinto. Sa tingin ko, ito yung presyo siguro kada oras. Hindi na masama. Pakiramdam ko, ibig sabihin nito ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga. 4,800 yen ito, nakatumbas ng 40 dolyar. Medyo traditional siya pero parang hindi maganda maglakad sa Tommy style na banig na may sapatos. Hindi talaga dapat ginagawa yon. Medyo nakalubog ang sahig pero nandito ang kama. Malaki ang studio at nandoon pa rin ang television, dalawa pa nga. Yung isa may kasamang video games. Nandito naman ang banyo, maraming dumi ng hayop. Sila na ang sumakop sa lugar na ito. Nakakagulat, hindi pa ako nakatagpo ng hayop dito. Dito rin sa itaas. Kung hindi ako umakyat dito, hindi ko mapapansin ang disenyo na ito. Ngayon ko lang din napansin ang mga salamin. Marami kang mga salamin sa kwarto. Meron ka pa nga sa kisame. Isipin na lang kung lahat ay maliwanag dito, parang dambana ang itsura at gumagalaw ang pintong iyon dahil sa hangin. Ayun, gumalaw na naman. Siguradong hangin lang talaga ayon. Mukhang titingnan na lang natin ang ibang mga batang kabayo mula sa likod ay grabe. Kumokonekta ito sa lahat ng ibang kwarto sa isang maliit na eskinita. Gusto ko lang tingnan ito. Gusali bilang 32, pangit ang sahig dito. Ay. Kailangan mag-ingat sa ilang mga lugar dito. Sige, mukhang ordinaryo lang to pero maganda pa rin. Kahawig ng unang gusali na nakita natin. Napansin ko, marami akong nakikitang patay, nagagamba, mga huntsman spider yon o baka hindi pa patay. Sa tingin ko, naglalagas sila ng balat. Mapapansin mo rin na may mga nagkakalas dito. Sa bawat gusali na napuntahan natin, wasak ang kisame, malamang kinuha nila ang mga mahalagang metal mula sa mga gusali. Punta na lang tayo hanggang dulo dito. Nakakabaliw isipin na magkakakonekta lahat ng gusali, ang daming magkapit-bahay. Sana maganda ang soundproofing ng mga gusali noon kasi ngayon halos magkakamukha na silang lahat. Siguro yung mga mas kakaibang gusali ay malapit sa harapang pasukan. Sa tingin ko, ito na yung pinakaunang sofa na nakita natin dito. Sa ngayon, mukhang may dalawang magkaibang klase ng estilo dito. Western style at traditional na Japanese style na mga love hotel room. Ito ay mas western style or mas moderno. Yung pasukan ay binuksan ng malaki. Sa sandaling akala mong humihina na ang ulan, lalo lang itong lumalakas at lumalala. Ibig kong sabihin, hindi naman masyadong masama, pero akala ko humuhupa na, pero ngayon lumakas na naman ulit. Lubhang lumalago na ang mga halaman. Naku, kailangan mag-ingat sa mga gagamba. Sigurado akong magiging pink-themed na love hotel room ito. Mukhang pangkaraniwan na talaga ngayon. Balik tayo sa labas at subukan nating hanapin yung mga talagang kakaiba. Ano kaya ang nasa baba niyan? Eto, may inabando ng kotse. Grabe, kalawang na kalawang at sira na talaga. Sige, pakiramdam ko para talaga sa mga manggagawa ang gusaling ito. Oo, punong-puno talaga ito ng mga gamit. Oo, tingin ko dito tumitira ang mga staff o siguro ang mga security. May mga numero rin bawat gusali. Tingnan mo. May 53 gusali lahat sa complex na ito. Sobrang siksikan dito. Wala pa namang kakaibang nakita. Ayun ang kusina. Sige, kaka-check ko lang sa Google Maps. Ito ang main road papunta sa entrance, kaya ganito ang itsura ng pasukan. Sa ngayon, lahat ng nadaanan kong gusali ay medyo karaniwan lang, pero pakiramdam ko itong mga nandito ang may pinakatema. Mukhang lahat ay nagmamadaling bumalik sa sasakyan at nagrereklamo tungkol sa ulan, pero para sa akin, mas pinapalamig at pinapaganda ng ulan ang lugar na ito. Mas atmospheric, mas parang end of the world ang dating at nabigyan ako ng bagong pananaw kung paano mag-shoot ng video sa ulan at gawing astig ito. Ito na ang huling gusali na kailangan nating tingnan at malamang ito ang pinakamalaki at pinakamahusay na love hotel dito. Sana nag-i-enjoy kayo sa video, huwag kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento kung saan kayo galing.
Gustong-gusto kong malaman kung saan galing ang mga viewers ko, kaya mag-iwan ng komento at bumili na rin ng Wonder Hoodie sa shopfreemaxwinter.com. May international shipping din. Ang tanging ikinalulungkot ko ay hindi ako makapagpalipad ng drone. Sana humupa ang ulan, pero kung hindi, ayos lang. Grabe, masasabi kong ito na talaga ang pinakamahusay na love hotel room. Ang laki ng kwarto na ito at tingnan mo yung kama. Pero may malaki ring sira. May sarili pang kusina ang kwartong ito. Pwede kang magluto at kumain dito. May maganda at maliit na sala dito sa kanto. Ano bang materyales nito? Akala ko marmol, pero hindi. Gawa pala sa kahoy. Pero astig pa rin ang itsura. Kailangan nating mag-ingat sa sahig. Tingnan mo yan. Ang hotel na to ay nakatayo sa burol at mukhang mga 20 talampakan ang bagsak niyan. Kaya siguradong dapat iwasan ang parte na yan. Mukhang sobrang komportable ng sala. Malalaki at magaganda ang mga bintana ng kwartong ito. Tingnan mo ang mga ilaw, ang ganda talaga. Mukhang ang tema dito ay parang emperador at emperatrice. Heto ang kama, bilog pa. Siguro ito ang pinakamahal na kwarto. Walang tatalo sa itsura nito. Sigurado akong sobrang komportable nito. Grabe, ang ganda ng kisame. Sigurado akong custom made din ang kama. Mukhang bago pa. Wala pang dumi ng hayop dito, nakakagulat. May inidoro lang ito. San kaya ang shower? Maliban na lang kung meron sila nasa labas pala. Wow, andito lang yung shower at yung bathtub, parang botanical garden. Oo, medyo nag-aalala akong bumaba dyan. Hindi ko alam kung gaano kaligtas ang sahig. Ito naman katapat lang, parang yung wallpaper ay holographic. Ano ba yun? Ang kwartong ito ay may temang ilalim ng dagat. Mayroon kang higaan na parang kabibe, ang astig nun. Ito ang pinakaastig sa ngayon, ganito ang itsura. Mas mukhang astig ang karaoke sa kwartong ito. Ay, hindi, flashlight pala yon. Napakaluma ng console. Ganito ang itsura ng banyo. Sa tingin ko, may isa pang magandang kwarto na dapat tingnan, pero pabalik na ito papunta sa kotse. Narito ang huling gusali o isa sa mga huling gusali. Ano ba yan? May tema rin itong parang emperador, pero maganda itong banyo na ito. Talagang sira na ang kisame. Tiyak na komportabling matulog sa kamang ito noon. Mas marami ito kaysa sa mga bilog na nakita natin sa kabilang kwarto. May isa pang pasilyo dito. Nagtataka ako kung saan ito patungo. Ano yun? Sige, mukhang ito na ang pinakamagandang kwarto sa Love Hotel. Dapat ba itong mga ito ay mga piyesa ng piano? Ang random naman ito. Isang spaceship ito. Totoong unidentified flying object. Themed ang kwartong ito. May paniki sa loob ng kwarto. Gusto kong mag-picture sa lugar na may mga paniki, pero di ko alam kung nangangagat sila. Sigurado akong gusto kong kumuha ng litrato